Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon, kumusta o niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtong Katoliko din sa CCTN, Cebu Catholic Television Network. Unang pasalamat ta sa atong magagahom nga Diyos nga mo'y kanunay magpahigayon sa pagbutyag siyang kamatuuran atong pagdaig sa Diyos Amahan, Yahweh. Siya way sinugdan ug way katapusan. Ang anak Yeshua or Jesus manunubos o Paraklito ang maglilipay ng Espiritu Santo. Atong pasyonhan sa mabu nga pagampo. Sangan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios lang itong amahan. Pinagi nga ni Jesus nga imong anak among gipangayo ang imong lamdag sa Espiritu Santo nga samtang magtuon mi sa imong mga puong amo ning makatunan mapuy-an namo sa mong kinabuhi o gamo sang ipaambit sa uban nga nakinahanglan. Losa kami o Diyos sa makatalagman sama sa coronavirus COVID-19 UK variant nga nag-asod o pagaymahuman ng usan na nasa nisumpay pero way utlanan ang imong gugma o gahom o Diyos nga mong gisandikan. Musa nga muyo kami, nga loson mo kami sa mga katalagman ning coronavirus, UK variant, o usab na ngayon mis panabang sa mahal nga Birhen, mahal nga Inahan, Santa Maria, nga ang iyang mga pagampo ngadto siyang anak di balibaran, nga kami makapadayon sa mong buluhaton pagdaig, pagmantala, o paghimaya kanimo Diyos. Kini among gipangayo sa nga ni Jesus nga magagahom atong manunubos. Amen. Sangan samahan og sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon pasalamat ta sa atong magkadaguan sa atong simbahan, atong Santo Papa Pope Francis. O sa atong tinamon nga Arsobispo sa Sugbo, Jose Serafia Palma. Jose kay karon ba mo ang tuig ni San Jose nga naila nga patron of the Universal Church San Jose. O daghan sa ng mga milagro na pakita ni San Jose bisan pa sa iyang kahilom pero ang iyang kabuutan kamasinugtanon sa Dios dili malalis. Atong pasalamat sa mga obispong nga abag ni Archbishop Jose Serafia Palma sama nila ni Bishop Medifil Dodong Bilyones naila sa kaligdon kamapobsanon o mayong mumantala sa mayong balita nga iyang gipuy-an siyang kinabuhi. O ni Bishop Antonio Ranyula, Bishop Emilio Bataclan, nga bisag na retired na pero wag yun matired sa pag-andam siyang kugalingon sa pagpaambit sa mga doktrina katolika. Pasalamat sa mga kaparian sa parokya, seminaryo ug sa mga monasteryo. Pasalamat sa tan Brado Dong Lemso ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Siyang hugot nga pagsalig sa Ginoo nga mapadayon ang Cebu Catholic Television Network, CCTN, worldwide through live streaming
o mabutas na kalalaing mga lalawigan sa Pilipinas, kapupudan, o sa mapadayonon ni Brad Dudong siyang ministry, Healing Ministry of Evangelization. Pinagi sa iyang mga pagmantala, mga seminars. Doon ay mga non-Catholic ministers and pastors, by the grace of God, converted. They are now evangelizers and propagators of the Catholic faith. Salamat as Ginoo. Ang atong tulumanon, magapahayag, magapadayag, o manalipod sa mga balaang pagtulon ani Kristo Jesus. Kaya apil de eskaligun simbahan ang iyang apologetics, panalipod. Kaya matod pan San Pablo, gipili gyud ako sa Dios nga himong tigpanalipod siyang maayong balita. Filipos 1:16. Sa makadaghan San Pablo sa mga dapit nga iyang atuan, agora kung bisan mga merkado iyang gihanay ang pakig-dialogue sa mga kaigsunan, mga non-Christian groups, mga critics sa tinuhuang Kristiyano. Si San Pablo nidupa sa pagatubang kanila with all the trust in the power of the Holy Spirit. Sumagsoon, mausad ang atong tulumanon, magpaambit o magpadayag. Dabi na sa mga testimonyo sa mga balaan kung mga santos. Yaw ba na to, niya si Brad George Torrefil, usas mga tinamod na CFD evangelizers, Catholic Faith Defenders, o usab na sa Plaza Independencia. Karon pandemya man, ihibawal sad ang mga tapok-tapok dito. Pero padayon giapunta sa atong mga social distancing and likewise face mask sa atong mga pagpambit nga to sa publiko, tilingbanon natong mga grupo. Niyasad ka na to si Brad Carlo Badinas, usas mga sharer sa Catholic Charismatic Youth Groups. Nangyaraw na to si pagpaminaw Carlo Badinas. Mayong hapon o mayong gabi sa atong mga soking tigtanaw, sa atong tulumanon, agad sa atong maabtanin ning atong Sibya, katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Bradsok, sa dili pa ko mangutana Bradsok, greetings na to kanunay. Labi na gayod sa mong kuraparoko kaniadto si Father Anthony Murillo, og labi na gayod sa kauban nato sa Catholic Faith si Brad Michael Camunilas, og labi na gayod ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba, og sa mga couples for Christ sa Laray gipanguluhan ni Brad Brando Nostre. Maayong pagtan-aw o pagpaminaw kanatong tanan. Bradsok, ang ako pangutana Bradsok, bahin niining pagkamatay ni Kristo. Kung atong basahon Bradsok sa Juan Kapitulo 19, versikulo 30, nag-ingon dinhi, human makatilaw si Hesus sa suka, mingon siya, natapos na, unya miduko siya ug namatay. Pag humanyag tilaw ni Kristo sa suka Bradsok, mingon siya natapos na, ug miduko ug namatay siya dito Bradsok. Unya kung ato sang basahon ang record ni San Lucas Bradsok, Lucas 23:46, nag-ingon na po dinhi. Unya misinggit si Jesus sa makusog, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Ang akong pangutanan ni Bradsok, hay may husto ani nga record Bradsok nga nagsulti tinuod, kato ba si Juan pag-ingon niya nga human makatilaw og suka namatay si Kristo, o kini si Lucas pag-ingon nito nga Amahan, itugyan ko sa imong kamot akong espiritu ug namatay si Kristo. Hamay nagsulti tinuod ang nilang duha Bradsok, palihog ko pagpatinan Bradsok. Kining mga record sa mga ebanghelista, ito na yung mga ganlan na ito, non-contradictory, pero revealed at variance. Sa ito pa, wala na magkasupak, pero lahi ang pagpadayag. Regot sa ka newsman, reporter nga, pag-abot niya sa karsada, naglihok pang nadamagan. Nagkurog pa yung taon niya, naghayang. So yung record nga, buhi pa pag-abot niya. Pero pag-abot sa ikaduhang newsman, gligid na nag-ubok. So, pareha ang istorya ha, diya sa aktos kamatayon, pero lain-lain ang narration sa recorder o reporter. So, balik ko na to, non-contradictory pero at variance with regard to reporting. Mao sanay nga ang Ginoo namatay sa cross
yan lang na sa Grigog stauros, usa ka pinabuos no ni binabag, gibabag nga kahoy, mao nga nag-stauros. There is a vertical and horizontal, na dati is a cross. Ako ba nagtuo nga si Kristo gibiti sa kahoy niya, kanang pagkabitaya, diya agos pusti, nga lang na sa Grigog staulos, dili na cross. So, kanang gibasa ni Carlos sa San Juan 19:30, siya namatay sa krus. Stauros, dili staulos, dili sa pusti, kundi dili sa vertical and horizontal. That is the form of the cross. Namo na ang unang nakalitok ini sa duha ka ingno nato ebanghelista, si San Juan 19:30, inom og suka, gipainom siya og suka, duko, namatay. Pero sa San Lucas 23:46, nakatuwaw pa siya. Pater, in manos tuas comindo spiritu meum. Then namatay. So kining kang San Lucas naguna. Sa ato pa nakasulti pag yun. Pero tuuman ang mga sundao nga sakit na kayo ang gipamati sa lawas ni Kristo. Mo nang nagawa sila bangkaw yang isupo higot gitunlob suka, kay ang suka mainom sa usa ka himatyon og sakitan, murag moalibyo ang kasakit. Pero igorang ni dimdim si Kristo ni duko namatay. So there is no contradiction to the two reportings. Naguna kang San Lucas, nawahi ang kang San Juan. Marang tubag na ito sa pangutana kay nakalitok pag yun si Kristo God sa last word, seventh last word. Pater, in manus tuas commendo spiritum meum. Father, into thy hands I commend my spirit. Pero sa kang San Juan, dimdim suka, duko patay. Sa ito pa, wa siya ka-perform niya itong mga pulong niya, meaning he has still the strength to shout upon the Father sa kang San Lucas. Bo sa ang San Lucas nag-una. Nga ikaduha na kang ino na to kang San Juan. Munang tubag sa pangutana. Sa statement ana, there is no contradictory of two instances, but only at variance with the reporting. Ang mainungdanon na to katong iyang kamatayon o kung siya'y kahulugan niya to. Kamatayon niya, kinabuhi na to. It is only the death of Christ that we are enlivened into the new life. Labi na gyud siyang pagkabanhaw. Dako nagkahulugan para kanato nga mga tinubos o linuwas ni Kristo, not only in the circle of Christians, but the whole world. Kaya ang pagkamatay ni Kristo, dili lang para nato sa tibok kalibutan. Na sa 1 Juan 2, versikulo 2, ngatos 4, nga namatay siya di lang alang kanato, kundi sa tanang mga tao. Bisan kadtong wa pamatao ni kalibutan. O bisan pagadtong mga tao panahon, wa pamatao sa Kristo, affected and given the effective healing of our soul spirits. Muna itong tubag sa pangutan, yan yaman si Brad George Torrefel, ato sang matagad ang atong higala nga ni Aron, kauban nato, atong paminaw. Maayong hapon gani mo Bersok, maayong hapon katong tanan, labi na sa to mga televiewers nga kanunay nga nagsundod niya atong programa. Labi na sa to mga online viewers kay live man ta through Facebook. Nya sa dili pa Bersok, may ring paglantaw ni Brad Christopher Andrino diha sa Paknaan, Mandawi City. Nya sa akong asawa dito sa Mulboal, Cebu, abot pa sa dito. Tanaw po sila dito akong asawa si Lourdes Ferrer Torrefel ug sa akong mga anak. Nya diha day sa Nuknukan Talibon Bohol akong igagaw nga si Titat ug sa iyang banda nga si Iking Pakibot. Nya diha sa Kalituban sila si Brad Angel Coino ug si Brad Daniel Vadal diha sa Kalituban Talibon Bohol. May paglantaw niya. Bersok ang akong pangutan na nyadtong 3 to 5 AD sa Council of Nicaea gideklarar officially nga si Kristo Dios. So, ang akong pangutana, Bersok, sa wala pa gi-deklarar sa simbahan officially nga si Kristo Dios, buot ba itong sabton, Bersok, nga katong panahon na dili pa day official ang pagka-Dios ni Kristo atong panahon na sa wala pa mo deklarar ang simbahan? Pareho kong pagpatinawa ni Bersok.
Sa konsilyo sa Nicaea 321 to 325, ang dakong problema sa simbahan mao ang pagsulbong sa kaalam, katakos sa kapare nga Katoliko ngayon lang si Arios. Siya nagatuo nga si Kristo tao, dili Diyos. Tungod kay doon na may mga kinaiya o pulong ni Kristo nga masabtan yun nga siya tao. Nasa San Juan 8:40 ingon si Jesus, ako tao nga nagsulti kanyo sa kamaturan. So this is the admission of Christ being man. Ako tao nga nagsulti kanyo sa kamaturan. Ya sa Ezekiel 28:2, ikaw zero. Tao, di ka Diyos. Busa kung ikaw tao, dili ka Diyos. Kung ikaw kayo, di ka tubig. Ya sa Números 23:19 biningon sa ang balaang kasulatan, ikaw Diyos, dili ka tao. Sa ito pa kung Diyos ka, dili ka tao. Kung tao sa ka, dili ka Diyos. Unya, may sunod si Arios yung argumento sa Juan 4:24. Nganingon siya nga, God is a spirit. And spirit has no material components. Spirit which has no beginning and no end. But Christ has beginning in the womb of his mother, Maria. And when he was resurrected, ningon si Jesus kang Tomas nga madaduhaon, duol ka nako, ituyod ka ng imong kamot, ihikap sa uwat sa kong kamot ug sa kong kilid. Uwat, after 3 days, nayo ang dughang ikamatay nga sama ni Kristo diya siyang kilid. Nangayo sa ng samad, siyang kamot ug tiil. Paghikap ni Tomas nga madaduhaon ningo siya, my Lord, my God, Ginoo ko, Diyos ko. So, si Arios mingon nga, dili siya Diyos. Kristo kay, ang Diyos Espiritu. Ug si Kristo, matod pa, doon ay lawas. So, He's not God. So, inisug kusganong gipakailap ni Arios ang iyang hunahuna o katarungan. So, doon ay mga Kristiyanos, Katolikong nada. Doon ay pipila ka mga pare nga persuaded by him, followed him, his principle. Because there is only one God and that is the Father. Basa sila sa 1 Corinto 8:6. We believe in one God, that is Father. That is our Father, the Father. Tuutag usara ka Diyos mo ng Amahan. So si Kristo, dili Diyos. Saka gipada, yang pinili nga propeta, isuluban niya gahom sa mga milagro, pero dili siya Diyos. So daghan ang nga nitumar niya to. Muna nga niadtong panahon na gitugan sa revelasyon. Kay matud pa sa librong gisuwat ni Evangelista San Mateo, daghang nangasayop. Kaya wala sila masayod sa kasulatan o inunta sa tibuok kasulatan. Uwa sila masayod sa gahom sa Diyos. Daghan na sayo. Manakara mga pulungan ni Kristo, the Lord Jesus Christ has driven the faculty of the power of revelation of the Bible. Yawa matuhop pagtuon ni Arios with all humility, bowing his mind and intellect to the wisdom of the Holy Spirit in the church. Wa man siya mo sanong ana nga siya nag-invento giyang katarungan nga dili gikas Biblia. Kay kanang pangutana nga wa pa ba di tug-an sa simbahan nga si Kristo Dios. So pa ni maabot ang konsilyo sa Nicaea tuig 321-25. The answer is no. It was already revealed in the Bible. Klaro kay sa Biblia, litra por litra nga si Kristo Dios. Unaw na to pagbasa ang Ebanghelyo ni San Juan. Giasyo ni San Juan. Uluhan uno, tudling uno nga to stress. In the beginning was the Word, and the Word was with God. All things visible and invisible were created by the Word, and the Word was God. Sa kasinugdanan mo ng pulong,
Ang pulong kauban sa Dios, tanang butang nga makita o dili makita, nangahimo pinagi sa pulong, ug ang pulong mo ang Dios. O gining pulong mo ang Dios, nisulob og dagway sa tao, nakita nato siya nga mo si Kristo puno sa grasya ug himaya. So, that is enough. Telling who is that Word, who was with the Father from eternity, according to John, that is Christ. Now, all things, visible and invisible, are created, made by the power of the Word, and that is Christ. And Christ is the Word, and the Word was God. Ang pulong mo ang Diyos. Manang klaro kaya na, niya nagpagkatao, misulog og dagway sa tao. San Juan 1, versikulo 14. Bisag kana na lang tekstuha, dili na maluwad sa tawhanong pangatarungan. Kay litra por litra man. Sa kasunugdanan mo ng pulong, ang pulong kauban sa Dios, tanang butang ang makita, dili makita, nangahimo sa pulong, ug ang pulong mo ang Dios. Ug kining pulong mo ang Dios mo si Kristo nga nagpagkatao. So, more than enough, sufficient, so powerfully enlighten people who have the humble minds to accept the Word of God that Christ is God incarnate. Diyos nga nagsulob ni nagpuyo. Uban ka nato kay siya nagpagkatao. Igo na unta kaya na. Pero mangita ang ilag dako pagkatarungan. Nga po, dako na makainin katarungan. Kana bang si Kristo ginisulti kayam God? Kaya na may gisulti ni Kristo nga, ako tao, nga nagsulti niyo, kaninyos kamaturan, San Juan 8:40. So nga itong tubag na sa Revelation o pinadayag, Uluhan 22, 13-16, mingon, ako ang Alpha o ang Omega. Ako si Jesus, nga nagamando sa mga anghel. Gitugan ni Kristo, unsa siya, Alpha o Omega, meaning sinugdanan, ug katapusan sa tanang binuhat. Unya, kung musipog tagamay, pinadayag 21:6-7, ang Alpha ug Omega mingon, ako ang Alpha ug Omega, kadtong mananaog hatagan ko sa tinubdan sa tubig sa kinabuhi, nga maghatag kaniya o kinabuhing dayon. Siya mahimong akong anak, ako maong iyang Diyos. So kining Alpha ug Omega nga mo si Kristo, pinadayag 22:13-16, akong Alpha ug Omega, ako si Jesus, nagmando sa mga anghel, akong Alpha ug Omega, ako mo iyang Diyos, niyadtong mananaog. Litra por litra. Mananaw na penultihon sa filosofiya nga action follows nature. Action follows nature. Sa ato pa, mailhan nimo ang usa ka pagkamao sa iyang kinaiya pinagi siyang buhat. Tidlom ta sa dagat, naay nabuhi sa dagat, makalangoy sa dagat, makalangoy, makaginawa sod sa ilam sa dagat, matag isda na. O, dili tanang isda nga, dili tanan nga, ino na to sa lawom sa dagat, isda, kaya na may mga corals. Ang langgam nga mulupad, because of the faculty to fly, we can see it is a bird. It is a bird. Langgam na. Muna yung bot sa action follows nature. Noon sa lihok sa kapagkamao, mailhan ni mo sa kinaiya. Nasa Deuteronomio 32:39 mingon ng Diyos, ako ang Diyos. Ako'y mupakatao sa tao, ako sa'y mupatay sa tao. Ako'y muhatag kinabuhi sa tao. So that is one of the highest faculties of God. Source of life, creator of life, and can raise a dead man to life. Usana sa gahom nga iagad sa Diyos. Ang paghatag kinabuhi, pagbuhi is patay. Nga mawasa na to sa San Juan 11:25-26, si Jesus mingon kang Lazaro nga upat na kaadlaw minatay, baho na. Lazaro, bangon. Guwa. Yan ang imong gilubngan, sepulchre. O si Lazaro buutan nga ni guwa, patay supat kaadlaw na puhi. And that is the faculties of God, to raise the dead, to give life that cannot be obtained
by any man, but only from God. So that really pinpoints that Jesus is God, because He has that faculty of God. So muna ang katubag na to nga, naan na ba tayo mabasa sa Biblia o panang konsilyo sa Nicias tuwing 221? Yes, the Bible states plainly that Jesus Christ, God, who became man or incarnate, so He is also man. 100% God, 100% man. Duha na dahil Diyos ninyo, ang amahan o ang anak, o tulo pa gani, kana Espiritu Santo. Ni Jesus Cristo, I and the Father are one. San Juan 10:34. San Juan 10:30 rather. Unya, 1 Juan 5:7-8 nag-ingon sad. There are three that bear record in heaven, the Father, the Word, Jesus Christ, and the Holy Spirit. And these three are one. Doon ay tulong nagpamatuod sa langit, ang amahan. Ang pulong nga mao si Kristo ug ang Espiritu Santo kining tulo usara. So, di modo klaro nga gipadayag ang Santissima Trinidad, tulosa, tulong usa ang tulo, and that is the Trinity. So, ang tubag sa pangutana ni George Turifil, diha na ba ang doktrina sa pagka-Diyos ni Kristo? Sawa pa ang tuig 321? Diha na. But it was really reawakened and really disseminated strongly throughout the church. To deny the Godhead of Christ, the man becomes a heretics. And heresy is one of the faculties or errors that he can be driven away from the church. Muna atong tubag sa pangutana niya. Salamat kayo sa mga pangutana ning duha na to ka gentleman niya. Atong greetings sa atong mga kaubanans, mga Catholic faith defenders nga mabot sa atong pasundayag, katinawon sa pagtuo sa Kabisayan, Luzon, Mindanao o sa live streaming nga mabot sa ubang mga nasod. Pero sa lipat ang padayon, ato sang lantaon, kining mainungdanon kayong mga paibaw, karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Here's to a comfortable sea travel, smooth sailing your way with safety vessels. Our ships are built for efficiency, the easy way to great accommodation at sea. With a fleet of reliable passengers and cargo vessels, bringing people to different ports and locations. Rob the Shipping, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at
your service to any situation, bringing back the fun and joy of sea travel. Well maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Mga igsoon, balik ta sa atong tulumanon nga atong katinauan sa pagtuong Katoliko. Doon ay inindot nga pinulungan sa lingua latina, nel volitum nisi precognitum. Dili ta ka higugma, di ta makahigugma sa katao, wala to masayri. O dili sa ta makahigugma magabansay sa tinuhuan nga watay kasayuran. Mahinungdan kinahanglan nato nga atong pagtuon, padayon nga pagtuon, pagbasa, Sagrada Scriptura, sa kasaysayan, church history, Catechism of the Catholic Church, matuhop na to, magkadugang atong gugma sa Ginoo, kadugang atong gugma sa atong tinuhuan. Labaw tanan, kigbisog ta, tampo na to sa kaluwasan. Kay negated from other religions, no need to work. No need to show effort regarding salvation, because salvation is a gift given to you without a price, without a cost. You are saved by Christ. Once you are saved, nothing is needed to add. Sakto ba na? Dili na tibuok sakto. Kaya atong Ginoo, analogically speaking, yung nagtuktok ko sa pultahan, dili ko kaablian na. Ikaw nga nasa sud, tagiyas balay mo imabli. Siya rin ang imo kong ablihan, sud ko, magsaw ta, mukaon ko uban kanimo. Nana sa The Book of Revelation, pinadayag 3:19-21. So doon nagyoy, yan lang na ito, panagtambayayong sa gahum, sa gugma, sa Diyos, ug kanato nga luwasonon pa. Kanang pagtuktok sa pultahan mo na ang rule of God, knocking at the door of our hearts, offering the grace of salvation. Kita'y moabli. So natay buhat. Sa Filipos 2:12 ingon San Pablo, pakigbisugi gayon pagbuhat ang imong kaluwasan. Sa English, work out your salvation. Sa ito pa doon, nagitay buluhaton, dili kay magtanga lang ta. Parang nasa Roma 2, versikulo 7-8, ang imong mga pagbuhat o maayo, mosangko sa ganti o kinabuhi mulay katapusan. So, our good work, persevering, doing that, will reach up into the reward of everlasting life. Wala nga, buhat yuta, hindi tamingon nga, gitagan ako sa kaluwasan, di na lang kumubuhat. No. Kay si Santiago, klaro gyud. Laingon ang pagtuo na bahin sa duha. Ang pagtuo nga way buhat o ang pagtuo dunay buhat. Kadtong dunay pagtuo pan way buhat, ang pagtuo niya patay. Pagtuo na si Yawa. Pero kadtong nagatuog ubanan ang buhat, kanang pagtuo buhi ug mo nay makaluwas nato. Pagtuo nga dunay buhat. Nya karon uban nato duha ka higala nato sa Catholic Faith Defenders niya sa kungwa si Brad Dennis Abarquez, usa sa mga sharer sa Catholic Charismatic Youth Group. Niya sa John Purka, usa ka tig-pahayag, tig-panalipod sa pagtuo. Unahan nato si Dennis Abarquez. Daghang salamat, Brad Sok, ug maayong hapon kanimo ug sa tanan nga kanunay nagsunod sa tuang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako diya sa Minganilla, si Brad Edwin Paragoso ug sa iyang pamilya. Labi na gyud sa mga Sabanico family ug labi na gyud diha ni Brad Noel Fernandez ug ni Brad Archie and Gina Lorion. Maayong paglantaw ninyo diha.
Bansok, ari ko sa giingon sa mga saksi ni Jehova nga ang simbahang katoliko mo ay naigo sa teksto sa Timoteo nga nag-ingon nito Bansok nga ang katong nagdili sa pagpangasawa nga pagtulon-an nga iya sa yawa na unya Bansok ingon ng mga saksi ni Jehova nga ang mga pari mo ay katumanan niini kay ang simbahang katoliko nagdili man sa pagpangasawa sa mga pari nga ang pari Bansok mao kuno naigo sa teksto nga dunay mga buhat sa yawanon nga nagdili sa pagpangasawa. Ang ako pangutana Bansok, tinuod ba ni Bansok nga kini mga pari mo oy gipasabot ining teksto ha kay matod pa nila Bansok ang simbahang katoliko nagdili man sa mga pari sa pagpangasawa na sa teksto Bansok ang nagdili sa pagpangasawa pagtulon-an nga iya sa yawa. Paliw ko kapatinawan ni Bansok. Salamat kayo, Carlos, sa imong gidalikyat paghatod nga pangutana. Nga sa 1 Timoteo sulat San Pablo Luhan 4:1-3 San Pablo mingon abot ang panahon nga doon ay mga tao nga nagtudlo sa pagtulon-an og doktrina siyawa, nagpugong pagpangasawa, nagpugong pagkaugkarne. Ya ang katoliko nga relihiyon nagdili sa mga pare pagpangasawa human maordinahi ang pare. Ya sa mga adlong tiniman-an sa Kwaresma, Lent time, na yung mga adlaw nga gidili sa pagkaugkarne. So, tukma kayo. Nga kining buhata iya siyawa, kining doktrinaha gitudlo siyawa. Nya gisagakay di lang kay gisaw, gisagakay og gitudlo sa mga Katoliko nga di nakahimo nung katumanan nila nga tinuhuan nga nagtudlo sa pagtununan siyawa. Nagpugong pagpangasawa, nagpugong pagkaugkarne. So, mo nang atong tubagon. Ang ato'y katubag niya na mao nga ang wa tingali masayri sa atong mga igsuon nga one of the earliest siktas or groups at variants with the truth of the church usa niya na mo ang Gnosticos na sa World History by Arthur O'Brien page 147. One of the heretics of the early church after the apostles, the one that was called Gnosticos. And this group teaches to marry is absolutely bad. Nga kanang pagminyo dautan. So ang lalaking mga sawa dautan, ang babae sang mangmana dautan. Ila na. Yang pagkaugkarne gidilisan. So that is Gnostic doctrine. Kay kung morita sa simbahan, labi na sa ang tugon, doon ay usa ka higayon nga ang Diyos misugo na sa Jeremias 16:1-2. Jeremias, ako nagbaod kanimo nga ayaw pagpangasawa, pagbatug anak, nining dapita. Tungod sa gibugaton, sa hagit sa mga kalisdanan, o sa pagsugakod sa daghan nga mga buluhaton, nga ibadangat sa Diyos ni Jeremias, gidid-ad siya sa mga ali o gabin sa panaw sa pagsangyaw. Kinasi asawa nga iyang guyuron lakip sa mga bata maglisod. Yung mo na nga gidid-ad siya pagpangasawa, gidid-ad sa og pagpanganak, pagbaton og anak. Niyan ang panahon na. Pero gikan sa pagsultis Ginoo ni hangtod sa kamatayon, wa tay mabasa nga si Jeremias ni tuman sa iyang ingnon nato tinguha sa pagpangasawa pa. Wa. So that was the perpetual command of God. So a question rises. Is God devilish when He commanded that to Jeremiah na to marry and to obtain children? Nayawa na ba siya ang Diyos nga nagmando ni Jeremias nga dili mga sawa? Humingod na, nayawa na. Dili na tinuod mo Diyos, kay ang Diyos nasa Deuteronomio 32:4 sa Deuteronomio 32:4, ang Diyos hingpit ang iyang mga paagi. Way buling sa sala. Tinumanon siya kanunay siyang balaod. Muna nga, di may tabo
nga ang Dios nakasa pagsugo niya kang Jeremias kadi mga asawa. Sa bagong tugon nasa San Mateo 9:12 nga ningon si Jesus, doon na ko'y gipili ng daan. Nga dito pa gani sa tiyan siya inahan kanang mong lalaki dili mga asawa. Dito pa gani sa tiyan siya inahan kanang babayan na dili mamana. Nagpasabot nga ang Ginoo dunay tuyo. Kay buta ko nga sila magpabilin nga dili minyo tungod sa gingharian sa Dios. So, pangutana, nagdili man si Jesus. Nagpili naman og dili mga asawa og dili mamana nga mga lalaki o babae. Dito pa gan estiyan sinahan. So, ang pangutana nato mao nga giwaan na ba sa Kristo niya itong panahon na. Umingot ng giwaan sayop ng hatong pagtuo kay ang Ginoong Hesus tigbugtaw, tighingilin si Yawa. Di may tabo nga matod pa ni Jesus nga ako Yawa. Kung ako nakig-away si Yawa, nagbugtaw si Yawa, ya ako Yawa, way gingharian mo barog. Kang hari, mura say muna isang kugalingon. That was the principle of Christ. So muna nga, dili na tinuod nga kung naay gipili si Ginoong dili mga asawa, dili mamana, nayawa na. Ang ipasabot niyadtong gisultin San Pablo kadtong irehiya sa mga agnostikos nga di mga asawa, di mamana, ug di kayo mukaw karne. Niya panagsa dunay panahon nga mayo sa di pagkaw karne. Prinsipyo ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 8:13 atong mabasa. Nganigo San Pablo panagsa, kung ang pagkaog karne makapandol sa atong mga higala ug igsuon, mas may pandilang kung kaog karne. O mas may pandilang kaog karne. Pasabot nga dili day dautan nga panagsa dili mo kaog karne. Kay lagi mao maning Katoliko panagsa dili nga kada adlaw sa tibok tuig gidid-an ta pagkaog karne. Tungod na kung ang kalanon makapangdol sa kong igsuon, di na ko makaog karne. Aron dili ako makapangdol sa akong igsuon. Na sa 1 Corinto 8:13. So naay panagsa dili tam kaog karne, wa na dili sino. Kay di man absolutamente nga dili mo kaog karne mga Katoliko tibok tuig. Mao na nga sa maong mga teksto nga atong ibasa igo na kay nang maka luad sa pangatanungan nga ang magpugong pagpangasawa, magpugong pagkaog karne iya siyawa. Kay sa 14:4 pinadayag mahibong ta. Nga ngunang bungas pagpanubos ni Kristo nga nahimong prueba sa pagka Diyos ni Kristo, 144,000 ka mga lalaki nga matod pa wa mo hilabot og babae. They are celibates. Celibate, bot sabot, wa magminyo og sila matod pa gipanalanginan. Mga inunahang bungas pagpanubos ni Kristo, wa mga asawa. Buot ba'y pasabot nga nasayop na sa dang Ginoo? Kay ang dili pagpangasawa iya siyawa niya, nakasuod maning 144,000 inunahang bungas siyang pagpanubos. Mga nangalain na sad kanang sayop, igsuon, ang maong mayngon nato, mga tarungan sa maniyana. Iya sa 14:4 pinadayag o Revelation, kini sila mao mga wala mabulingi o mga babae. Kay mga ulay magkini sila. Sila mao ang nagsunod sa kordero. Bisan na sila paingon. Pila man ni? 144,000 ka mga lalaki nga mga tinubos. Yan nasayop na sa Ginoo kay nagasuod man is langit. Ngawa man mga asawa. Manang that is fallacy of the word itself. Contradicting the word itself cannot stand in the procedure of measuring the truthfulness of the man whose words are contrary of his another words. Mao atong tubag sa pangutana ni Brad Dennis Abarquez. Unya, modalik yata ni Brad John Porca. So mayong hapon Bradsok ug sa tanang paminaw nato labi na sa diya sa St. Joseph Paris, so si Monsignor Saren Patricio, sunod din nagtanaw na itong programa siyang kauban sa kayang Don Rosarian, labi na sa Lapu-Lapu City sa Basak, sila si Ninita Amudia atong mga active tong mga CFD, sila si Brad Cornelio Amit,
Nya diabot sa akong maigsuon dia sa upon na duha ko kaigsuon dia sa basak nga si Crispina ug si Manny banag sawa ug kini si Aurelio ug si Janet. Akong pangutana Brad Chok, duha ni ka pangutana pero ako lang tingbon. Ang unang pangutana nga murag na issue ning adlaw tungod kay nagpista ta o gitawag og the feast of Jesus at the presentation of the temple of Child Jesus. Ang pangutana una nga nagka hisgot man dinhi og kandilarya. Ang mga tao mura magisimba ang kandila. Ang hinglusot nga pangutana kaganin ng buntag miyon nga hami importante si Kristo nga gisimba sa mga Katoliko o kining kandila. Kay murag nalabni man ang pagtuong Katoliko ngadto sa kandila. Unsa man di katuod Bertsok? Mao ni akong unang pangutana. Ikaduhang pangutana nga karon sa dako puning nahibagan. Nga kanang Mateo 16:18 bisag unsa ang hiling-hiling nimo diha Brad o Bradsok, o makay mabasa diha nga Katoliko. Ang mabasa diha iglesia man. Nya mudasod pa sa 1 Timoteo 3:15. Ang isgutan diha simbahan man di man ang Katoliko. Mo ni akong pangutana ng duha Bradsok arong matinawan to nga naminaw nagsunod ni atong imong programa sa tinawan sa pagtuo. Daghang salamat. Salamat kayo, Brad Dennis, si Brad John Porca sa Mabulo. Ang ato'y katubag na mo nga, ang matag linya tudling sa kasulatan, doon na iyang kaugalingon nga gipahalunaan. Doon ay lain nga mga tekstong gamito nimo sumala sa imong tuyo o sa tuyo sa Ginoo. Palitan ka ng Mateo 16:18, tulo ka dagkong kamatuuran ang gipahigayon sa Ginoo niya. Una, nga siya ay nagtukod sa matuon nga iglesia. Ikaduha, nga doon ay kalabtanan sa pagtukod so sa ka muduma nga lig-on sa pagtuo. Rock, nga Mos Pedro. Ikatuo, nga ang maong simbahan basing upon the words of Jesus, ang maong simbahan indefectible. Ang kahulugan sa pong indefectible gikas pagtukod hangtod mabot na lang ang pagtapos kalibutan, ang maong simbahan mapadayonon. Unceasant sa ito pa, continuing church. Mo nang tulo ka facts and truth which you can extract from Mateo 16:18. Kanang pagpangitaan ni mo Katoliko bang siman, lain na sa teksto, ayaw diha. Ang teksto magtugan sa kinaiya sa Dios o kinaiya sa simbahan. Sa Isaiah 54:5, ang Diyos lukop sa tibok kalibutan. He covers the whole world. Because God is everywhere. Isaiah 54:5. Kunya, ang kinaiya sa simbahan, sumala sa tuyo sa Ginoo na sa San Marcos 11:17. Ngamingon si Jesus, ang balay sa Dios di lang balay sa pagampo, balay nga pagkatawag og alang sa tanang kanasuran. Alang sa tanang kanasuran. Ngamingon man si San Pablo sa 1 Timoteo 2:4, nagtinguha ang Diyos nga ang tanan maluas, magadangat sa pagilas kamaturan. O sa iyang balay, ang iglesia, designed for all nations, alang sa tanang kanasuran. Dili kay dito lang sa Jerusalem, sa Bethlehem, dito sa Israel, tibuok kalibutan. Kaya niingon si Jesus, San Mateo 28:19, panglakaw kamo sa tanang kanasuran, isangyaw nga akong may balita. Ug bunyagi sila katumutuo sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Panglakaw kamo sa tanang kanasuran. Meaning the church is designed as the word of Christ proves it, nga pagganganlan alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Tulo ka in English na ana. International, universal, o Catholic. Universal or international para sa tibok kalibutan. Catholic para sa tibok kalibutan. Kay pagaloson ng tibok kalibutan in the plan of God, pinagi sa Iglesia. San Pablo mibutyag na sa Buhat 13:47, kita, the church,
maong kahayag para sa mga hintil. O kita maong instrumento sa Dios sa kaluwasan ngadto sa kinatumian sa yuta. Meaning the church is light. As Jesus is light. Juan 8:12. Isaias 60 versikulo 19, God the Father is light. Muna mo, ipakailap sa tibuok kalibutan. Instrumento sa kaluwasan nga tos kinatumian sa yuta. Basta panganlan siya o alang sa tanang kanasuran. Sa Grigo, kay the First New Testament, Hallis Handbook of the Bible, page 754. The First New Testament was written in Greek. So Grigo, basahon na to. Sa buhat 9:31 sa Griko nga pinulungan na kanayon, Hemenon Ecclesia Catholistes. Repeat, Hemenon Ecclesia Catholis, Ecclesia Catholistes. Judayas kay Galilayas kay Samarias. Erenen ekinen oy komodomo mine. The church throughout ang iglesia nga mokaylap, Saudia, Samaria, Galilea, subang kanasuran, gilig-on sa gasa si Espiritu Santo. Nagdugang ang iyang mga sako. So the word is Ecclesia Catholis. The church throughout. Ang iglesia ang mukaylap. Mauna ang itawag, Ecclesia Catholis. Mauna naay teksto nga gipalunas Ginoo para ng pagpangita og Ecclesia Catholis, Iglesia Katolika. Ug ato kas Latina lingua nasa Roma 16:23 ningon si San Pablo sa pinulungang Latin, Gaius hospis meo salutat vos, et universa ecclesia. My friend Gaio greets you, and also the whole church, or the church universal, Ecclesia universa. So na, Ecclesia universa meaning international. Ecclesia Katolika, Ecclesia Catholis mean universal. Para sa tanang nasod. So mo na nga, ang imong gipangita na gipalunas Ginoo nga teksto. Ayo to Mateo 16:18. So kaila ito'y unod nga gipalunas Ginoo nga siya nagtukod sa iglesia, Mateo 16:18. May labot ang tigdumala, ligon og pagtuo rock kipas mo Pedro og dili ni babungkag di ni mahanaw. These are the truths you can extract from Mateo 16:18. Yang mangita kaniya na sa ang Katolis, Iglesia Katolis, nga naman ka mangitang di wam na ipalunas Ginoo diha. Ato ta sa buhat 9:31. Hoya ka ng kandilarya, mahitungod ining kandila. Well, the presentation sa ito pagpadayag sa bata gihalad niya magdao nating karnero niya nato dili nating karnero di kandol kay usually ang Cebu gikan man sa kanang karnero o baka. May mabasa na to may tungod sa kining kandila or kandelabro ya sa 1 Crónicas 13:31 may nga itong basahon ang 1 Crónicas kay mingon bagong ato mga igsuon ayon ang kapitulo ba bersikulo laway so kana yung basa sa Biblia ba so basa ta sa balang kasulatan niya sa 2 Crónicas 13 versikulo 11. Gayon din sa balang kasulatan sa Cebuano, King James Version Cebuano. Og managsunog alang kang Yahweh matag usa, matag buntag, matag hapon, buntag hapon. Sa mga halad nga sinunog, mahumot nga insinso, tinapay nga gibutang at ubanga sa Dios, og sa ilang gipahamutang sa sunod-sunod, ibabaw sa lamisa nga ulay, og ang kandelabro kuntang kawan nga bulawan, kanang butangan na suga o kandila, uban ang lamparahan niya na, aron sugan matagabi niya sa Exodus 27:21 kada adlaw, bisag adlaw, og ang Dios nga atong Ginoo nagpahinumdom sa katungdanan nga atong hibiyaan
So doon ay meaning diya sa mga Hudyo ang ilang pagdagkot, kandila, suga, lamparahan, nga way hunong, buntag hapon o gabi. Kay kini reminder sa ka pahinumdom sa mga katungdanan nga ilang hibiyaan. So doon ay meaning na pagbutan nila kandila. Reminder. The Word of God as the light, inspiring them to refresh the Word of God. Ngila, pagpahinumdom silang katungdanan. So na kahulugan. So muna nga kanang kandilarya, gigamit ang pong candles as presentation of light because Christ is the light. So muna atong tubag sa may pangutanan ni Brad John Purkas, mabulo, ya yapta naman ta sa atong panahon. Pasalamat ta sa atong mga kauban. Sila si Carlo Badinas, George Torrefield, may kayo nindot nga mga pangutana. Si Dennis Abarquez, John Purka, atong mga kaubanan. Si Brad Alan Tanggapan, yamasat, si Dominicos Fernandez. Salamat ta og nagadapit ta kaninyo nga sa matag Martes, alas 2 ngadto sa alas 3, mo ni atong tulumanon. O gusab sa paggabi doon ay replay sa among programa. Salamatan Brad Rodong Limsua, yung mga kauban sa Cebu Catholic Television Network. Kung mo'y mahinungdanon na to, ang ganun na yung pagpanganda. Kay one of the advices of Christianity or Christian is to examine, to enter examination. Dili examination sa eskwelahan. Examination of our conscience before rest in the evening. Di pa tamatog, kung na din kasabuntag, din kasudto, din kasapon. Kung dunay na hinumduman ni mong sala, hinulsuli yun na. Ayaw pagkatuog nga maghabol kag sala. Tingalay ka ng habula, timaan sa pagtuog ka ni mo sa katapusang ginhawa. Kuhaon tas Ginoo, muna nga, you repent your sins and promise naraba sa Sirach 18 versikulo 30 versikulo 18 nga kung doon na kay panaan Sirach 18:22 kung doon na kay panaan si Ginoo ayaw ginaglimot-limuti maningil ang Ginoo na so muna nga every time we enter an examination kasi di pa tamato luhod sa ta ubin maglingkod eksamina nga atong kugalingon kaya ta kay bao if that is the last hour, last rest of life sa atong paghigda sa atong higdanan. Tingala sunod kamuntagon nga mubanag ang silaw sa adlaw, malagbit pahinumdum sa nato nga kanang adlaw katapusan natong adlaw. Pero nakahimot ang enter into examination of our conscience and followed by strong and sincere repentance, di ta maimperno. Maison salamat kayo sa pagkiguban kining inyong alagad Sok Fernandez, tagbuta pohon ni atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Ng Diyos magapanalangin ka nato. Hail to thee, true body sprung from the Virgin Mary's womb, same that on the cross was hung, bore for man the bitter doom. Sweet Jesus, Mary's Son, thou whose side was pierced and flowed, both with water
suffer us to taste of thee.